Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Kuya Johan, isang nurse, kaibigan, at kaagabay ninyo sa inyong mental health. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating kalusugan. Ito ang kalusugang pangkaisipan o mental health. Alam nyo ba, katulad ng pag-aalaga natin sa ating katawan, mahalaga rin ang ating isipan at damdamin. Ang mental health ay tungkol sa pakiramdam natin sa ating sarili, sa ibang tao, at sa kung paano tayo humarap sa mga problema. Kapag maayos ang ating mental health, una, masaya tayo at kalmado. Pangalawa, marunong tayong makipagkaibigan at makisama. At pangatlo, ay natututo tayong humarap sa mga problema sa maayos na paraan. Pero minsan, nalulungkot tayo, nai-stress o nagagalit. At normal lang yan mga bata. Ang mahalaga ay matutunan nating ipahayag ang ating nararamdaman at humingi ng tulong kung kinakailangan. Tandaan, walang masama sa pagsasabi ng hindi ako okay. Dahil may mga taong handang makinig at tumulong, tulad ng ating mga guro, magulang at kaibigan. Ang pag-aalaga natin sa ating kaisipan ay kasing halaga ng pag-aalaga natin sa ating katawan. Kaya ngayong araw, inaanyayahan ko kayong manood at makinig sa video na ito. Makinig tayo dahil mamaya meron akong nakalaang mga katanungan para sa inyo. Kamusta ka? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Maaaring ikaw ay masaya, malungkot, galit, o kaya nangangamba. Kahit ano pa man ang iyong nararamdaman, okay lang yan. Hayaan mo ang iyong sarili na maramdaman ang mga emosyong ito. Parte ito ng iyong mental health. Sabi nga ng mga eksperto, ang mental health ay estado ng iyong mental, social, at emotional well-being. Ang mental health ay makakaapekto sa iyong pag-iisip, pakiramdam, pagkilos, pamamahala ng stress, pakikipag-ugnayan sa iba, at sa ating paggawa ng desisyon. Kaya mga bata, ugaliin natin na pahalagahan ang ating mental health at ingatan ang ating mga sarili. Hello mga bata, gusto mo bang maging masaya, malusog, may kumpiyansa sa sarili at malakas? Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng 10 healthy habits o kaugalian upang maging maayos at malakas ang ating mental health. Ayon sa pag-aaral, marami sa ating mga healthy habits na nakakatulong sa ating pisikal na katawan ay nakakatulong din sa ating mental health. Kapag inaalagaan natin ang ating pangangatawan, naalagaan din natin ang ating kaisipan. Ang mga kaugaliang aming ituturo ay makakatulong para gumaan ang iyong pakiramdam, luminaw ang pag-iisip, at mas kakayanin natin ang mga pagsubok at mabibigat na sitwasyon sa ating buhay. Ito ang 10 healthy habits para gumanda ang kalusugan mo sa pangangatawan at sa kaisipan. Number 1, regular physical activity. Mahalaga ang araw-araw na paggalaw ng ating katawan. Paglalaro ng gustong sports, pag-aayos ng iyong kwarto, pagsayaw, o kaya pagtakbo sa paligid kasama ang mga kaibigan. Ang pag-exercise araw-araw ay nakakatulong para lalo tayong maging masaya, less stress, at mas malinaw ang ating kaisipan. Number 2, good sleep. Kapag tayo ay may sapat na tulog, mas nakakapahinga ang ating utak. Mas focus tayo, mas masaya, at may bonus pa. Tatangkad ka pa. Kaya ugaling matulog ng maaga. Ayon sa pag-aaral, ang batang may sapat na tulog ay mahusay na kontrol ang kanilang mga emosyon at mas mababa
ang chance na magkaroon ng problema sa kanilang mental health. Number 3, healthy eating. Ang pagkain ng balanced diet ay makakatulong sa katawan upang mapalakas ito. Gayon din sa ating utak upang gumana siya ng maayos. Ang pagkain ng gulay, prutas, at iba pa ay makakatulong din sa ating utak upang tayo makapag-isip ng tama at mabawasan ang chances na magkaroon ng mental health problem. Number 4, proper hydration. Alam nyo ba na kailangan ng katawan natin ng 8 basong tubig araw-araw? Makakatulong ito sa maayos na function ng ating utak at gumagaan ang ating mood o pakiramdam. Uminom tayo ng tubig lalo na't kung mainit ang panahon o naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Alam nyo ba mga bata, kapag kulang ang tubig sa ating katawan, makakaapekto ito sa ating mood, lakas ng katawan, paano tayo mag-isip, at maging sa pagkatuto. Number 5, belly breathing. Ito ay isang paraan upang kumalma tayo kapag tayo ay nakakaramdam ng stress o pagkabahala. Ito ay ang simpleng pag-inhale at pag-exhale. Ayon sa pag-aaral, ito ay makakatulong upang mabawasan ang ating stress at sobrang pag-iisip sa mga bagay-bagay. Number 6, sharing feelings in healthy ways. Sabi nga, it's okay not to be okay. Kapag natutunan mong magbahagi ng iyong nararamdaman, mas gagaan ang iyong pakiramdam. Pwede mo ito i-share sa isang kaibigan, mga magulang, at kay teacher. Kapag naibabahagi natin ang mga emosyon, mas magiging mabuti ang ating pakikisama sa iba at mas kakayanin nating isolve ang mga problema. Number 7, making and keeping friends. Ang kaibigan ay sadyang maaasahan. Masaya ang may kaibigan. Nandyan sila kapag tayo ay malungkot at tayo natututo rin sa kanila. Ayon sa pag-aaral, ang pakikipagkapwa ay makakabuti sa ating mental health at magiging mas magaling tayo makihalubilo sa ating pagtanda. Number 8, creative expressions. Ang pagbuo ng mga bagay gamit ang ating imahinasyon ay makakatulong sa ating feelings at kaisipan. Pwede tayo mag-drawing, magsulat ng kwento, maglikha ng bagay, sumulat ng kanta at sumayaw. Ang pagiging malikhain ay makakatulong sa pagbawas ng stress, pagtaas ng masayang emosyon, at positibong kaisipan. Number 9, positive thinking. Ang paraan ng pag-iisip ay makakaapekto sa ating pakiramdam. Ibig sabihin, ang isip ang nagdidikta kung tayo ay masaya o malungkot. Try natin mag-focus sa mabubuting bagay sa kabila ng problema sa buhay. Kung tayo positibo, mas madali nating malalampasan ang mga problemang kakaharapin. Tataas ang ating self-confidence, mas masaya, at kontento tayo sa ating buhay. Number 10, daily routines. Ang pagkakaroon ng organized na schedule ay makakatulong sa atin. Kabilang dito ang pagiging malinis sa sariling katawan o good hygiene. Kagaya ng pag-toothbrush, paghugas ng kamay, at pagligo araw-araw. Maglaan ng time sa laro, paggawa ng ating assignments, at paglimit sa paggamit ng ating gadgets. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng balancing schedule, good hygiene, at pagbalance sa paggamit ng gadgets at ibang activities ay makakatulong sa mas mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ayan mga bata, sana'y may natutunan kayo sa ating video. Ugaliin nating praktisin ang 10 healthy habits na ito upang mapangalagaan hindi lamang ang ating physical health, kundi mapalakas din natin ang ating mental health. At inuulit ko, hindi masama humingi ng tulong kapag kinakailangan.
Pwede niyong kausapin ng inyong kaibigan, magulang, at si teacher. Pahalagahan niyo ang inyong sarili. Gawing makabuluhan ang ating mga buhay. Hanggang sa muli, ako si Kuya Johan, ang inyong kaagapay sa inyong mental health.